Sa gitna ng kalaliman ng gabi, isang halik ang magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Isang halik na magtatakda ng tadhana, magbubunyag ng pagtataksil. Si Judas Iscariote, isang dating kaibigan, disipulo at kapanalig, ay magiging simbolo ng makasaysayang pagtataksil. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya na gawin ito? Bunga ba ito ng kanyang kasakiman o dala ng kanyang matinding takot o baka naman bahagi siya ng isang mas malaking layunin na planong iligtas ang sangkatauhan? Samahan ninyo kaming tuklasin ang madilim na katotohanan sa likod ng pagtataksil ni Judas Iscariote. Sa tulong ng mga eksperto sa Biblia, aalamin natin ang mga sekreto at revelasyon na magbubunyag ng tunay na motibo sa kanyang pagkakanulo kay Jesus. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Iba't ibang teorya ang umiikot sa motibo ni Judas, ngunit batay sa mga ulat ng Biblia at sa makasaysayang ebidensya, narito ang mga pangunahing dahilan. Una, ang pagiging sakim ni Judas. Ayon sa Juan Kabanata 12, versikulo 6, si Judas ang tagapangasiwa ng pananalapi ng grupo, ngunit siya ay isang magnanakaw. Kaya naman nang inalok siya ng 30 pirasong pilak, tinanggap niya ito. Ikalawa, ang maling inaasahan. Maraming mga Hudyo noon ang umaasa sa isang Mesiyas na mag-aaklas laban sa mga Romano. Posibleng nadismaya si Judas nang mapagtanto niyang hindi ito ang misyon ni Jesus. Ikatlo, ang impluwensya ni Satanas. Sa Lucas Kabanata 22, versikulo 3, malinaw na sinasabi na pinasukan ni Satanas si Judas bago siya nakipagkasundo sa mga punong saserdote. Ngunit hindi lamang dito nagtapos ang pagsusuri. Ayon sa 4 na kilalang eksperto sa Biblia at kasaysayan ni Judas Iscariote, tulad ni Dr. Bart T. Ehrman, maaaring nadismaya si Judas dahil hindi tumupad si Jesus sa tradisyonal na imahe ng Mesiyas na tagapagligtas. Subalit ayon naman kay N.T. Wright, maaaring nais ni Judas na pilitin si Jesus na kumilos sa pamamagitan ng paglikha ng isang kaguluhan. Pero iba naman ang pananaw ni Paula Fredrickson. Para kay Judas, maaaring iniisip niyang ginagawa niya ang tama, isang desperadong hakbang sa gitna ng kanyang pagkalito. Para naman kay John P. Meyer, ang pagtataksil ay maaaring bunga ng pinagsamang personal na ambisyon at pag-aalinlangan. Isang mapait na tanong, bakit hinayaan ng Diyos ang pagtataksil? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Ito ay bahagi ng kanyang dakilang plano upang sa pamamagitan ng pagdurusa ni Jesus, ang kaligtasan ng sangkatauhan ay maisakatuparan. Ayon sa propesiya ng Lumang Tipan sa Isaias Kabanata 53, ang Mesiyas ay dapat magdusa para sa mga kasalanan ng mundo. Pinatutunayan ng mga sumusunod na talata ang pagtataksil ni Judas. Sa Mateo Kabanata 26, versikulo 14 hanggang 16, inilarawan ang pakikipagkasundo ni Judas sa mga punong saserdote kapalit ng 30 pirasong pilak. Samantala sa Juan Kabanata 18, versikulo 2 hanggang 5, inilarawan kung paano dinala ni Judas ang mga bantay sa Getsemani at tinuro si Jesus sa pamamagitan ng isang halik. Ang pagtataksil ni Judas, isang kilos na tila maliit lamang, ay naging mitya ng isang serye ng mga pangyayari na nagbago sa takbo ng kasaysayan at nagbigay daan sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi ito simpleng pagkakanulo, ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Kung hindi dahil sa pagkilos ni Judas, maaaring hindi naganap ang pagtupad ng propesiya
Ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus ay inihula sa lumang tipan. Ang pagtataksil ni Judas ang naging instrumento upang matupad ang mga propesiyang ito na nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Jesus. Ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa ni Jesus na bunga ng pagtataksil ni Judas, lubos na naipakita ang walang hanggan at walang kondisyong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Isinakripisyo niya ang kanyang anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na naganap dahil sa mga pangyayaring sinimulan ng pagtataksil ni Judas ay nagpapakita ng tagumpay ng Diyos laban sa kamatayan at kasalanan. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Sinasabi na ang pagkamatay ni Jesus ay nagbigay daan sa isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, isang tipan na batay sa biyaya at hindi sa batas. Sa makatuwid, bagamat tila isang trahedya ang pagtataksil ni Judas, ito ay naging isang mahalagang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Isang malaking misteryo na nagpapakita ng lalim at komplikasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi lang si Judas ang nagtaksil. Sa iba't ibang paraan, tayong lahat ay nagkakamali. Ang ginawa niya ay isang salamin ng ating sariling kahinaan, ng kasakiman, takot at maling pagpili. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang isang katotohanan. Hindi nasisira ng kasalanan ang plano ng Diyos. Ang ating mga pagkakamali, gaano man kasakit, ay may pag-asa pa ring itama kung pipiliin nating lumapit muli sa Kanya. Sa ating buhay, madalas tayong humarap sa mga pagsubok kung saan kailangan nating pumili sa pagitan ng pansamantalang kasiyahan at ng pangmatagalang kabutihan. Ngunit tulad ng nangyari kay Judas, tandaan natin na ang isang maling desisyon ay maaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Naway maging aral sa atin ang kanyang kwento. Ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan ni Judas. Mananatili ka ba sa katotohanan o hahayaan mong maimpluwensyahan ka ng mga tukso ng mundo? Kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo kalimutan na mag-iwan ng like. Mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the walls. But mine at times is haunted by phantoms of the past, as motionless as shadows by a silent moonlight cast.